So today po gagawa tayo para sa Innova 2017. Papalit tayo ng low beam bulbs. So syempre bubuksan nyo muna yung hood para ma-access nyo yung likod ng headlight bulbs. So ang gagamitin natin ay Innovsight na 13,000 lumens. So ayan, tingnan nyo na lang kung anong socket para sa low beam ng Toyota Innova 2017. So ito yung Gen 2. So, syempre, buksan yung hood. Tapos, isa lang kasi yung kamay ko. Kasi yung isa gamit sa pag-video. So, huwag nyo itong gagawin. So, syempre, siguraduhin yung secure yung tungkod sa hood para hindi kayo mabagsakan. Medyo mabigat din yan eh. Okay, so, yan ang left side at right side. Isang low beam at isang para sa high beam. So, check nyo muna, i-on nyo yung low beam, tapos pag naka-on yung indicator ng high beam, sabayan mo go-on, sabay sila nakiilaw pag high beam. So, ito yung access sa likod, ito yung bulbs, yung mga bulbs. So, isa sa left, isa sa right, isang signal, saka isang park lights. So, yung para sa low beam is nasa inner side, right? Nasa outer side pala yung para sa low beam. So, twist lang siya counterclockwise para ma-release siya kasi meron siyang tatlong pin para ma-lock yung bulb. So, pag natanggal nyo, nahugot nyo ng palabas, magkiklik yan usually. So, ayan. Ingatan nyo na lang na hindi tumama. So, ayan. I-check nyo muna kung alin yung low beam at high beam. Usually, nakaseparate yan sa mga newer models. So, ito yung original niya from Casa, Osram yan. So, ang halogen is nasa 6,000 to 7,000 lumens lang. Pero ang papalit natin ngayon ay 13,000. So, pag-release ng bulb, meron dyang pang-release yan. Pipindutin nyo lang yung dulong yun, yung dulo ng socket para ma-release yung lock ng bulb. So, vice versa pag magkakabit nyo natin. So, ito, pasok nyo na dyan, meron yung tatlo or dalawang locking mechanism yan. Iikutin nyo lang siya para isasaktan yung nandun siya sa slot. So, pag napasok nyo na yun, saka nyo iti-twist kahit pa-clockwise naman para mag-lock. So, yun. Ganyan. Tapos, dapat ganyan ang position ng bulb sa loob. Yung iba, sensitive yan kasi kung hindi, magbabaliktad yung tapon ng ilaw, lalo na sa H4 bulbs. So, yan. Isa lang naman yun eh. Pag hindi magkasya, ibig sabihin mali ginagawa nyo. So, ayan yung yun yung lock. Pinakita ko lang ulit yung lock para mas madali. So yan, tapos yung wiring yan, ayusin nyo lang na hindi siya umaalog-alog kasi dyan lang pwede maging cause ng pagkasira ng bulb na pinalitan nyo. So usually sinisecure ko yan ng zip tie. So yung kabila naman, ganun din yung gagawin mo. Pagkatanggal, ipapasok nyo lang siya ng, pero dapat nasa baba yung wire kasi pag nasa taas ibig sabihin baliktad dyan saka against gravity, so mas madali ang wear and tear ng vibration. Syempre always moving yung sasakyan, so gagalaw yun. So pag napasok nyo na clockwise lang para mag-lock, usually may click yan kayo maririnig. So ayan, dapat pag mali yung pagkalagay nyo, kung baliktad hindi siya magla-lock, tapos magkiklik siya na indicating na nag-lock na siya, secured na. So syempre check natin pagkalagay. So check natin pag working na. Yan, i-on nyo para makita nyo kung kumusta yung ilaw. Thank you for watching.